Hallelujah! Maraming salamat po, mga kapwa ko, brother and sister, sa araw ko ng Biyernes na ito. Hallelujah! Sadya po talagang napakainit. So ito nga pong aking pinaglalayban ngayon ay talagang napakainit. Hallelujah! Subalit patuloy po tayong maglilingkod sa ating Panginoong Kristo sa pamamaraang ganito ng pagbabahagi ng kanyang salita ng Diyos. So ngayon po ay araw po ng tinatawag ng ating nakagisnang relihiyon, itong mga Katoliko. Na itong araw na to ay kanilang ipinangingiling sapagkat ang araw na ito ay ipinako ang Panginoon Kristo, sinasabi po nila. Kaya nga po, pag kayo matatanda at kayo'y nakakatuwaan o hindi kayo nagdadasal o anumang hindi kayo tumitigil sa isang lugar upang manahimik at kayo'y magugulo, tatawagin kayo'y Hudyo. Sabihin ng mga itong matatandang deboto sa ganitong pamamaraan. Taon-taon ginagawa po natin itong ganitong tradisyon na lagi po nating ipinapako ang ating Panginoon Kristo sa krus. Hallelujah! Sana po maunawaan natin kung paano po ang pananampalataya, ang paglapit sa Diyos na tama. Sana po makakawala na tayo sa ganitong mga paniniwala. Mga kapatid ko, mga kapwa ko, na patuloy na sumusubaybay sa aking pagpapahayag sa inyo. Hallelujah! Kasi po, alam niyo po, hindi po tama na taon-taon ay sineselebrate o ipinagdiriwang o inaalala natin ang pagkakapako sa ating Panginoong Kristo. Ito pa nga ay ginagawa ng aktual na pagsiselebrasyon sa mga probinsya. May mga taong nagpapapako diyan na ang pagkakaalam nila sa ganitong ginagawa nila, ang kasalanan nila ay nawawala sapagkat sila ay nagsasakripisyo. Mali po yan. Hindi po yan ang tama. Meron po tayong guideline. Ito pong Biblia. Dito po tayo sumunod sa Biblia. Hindi po yung ating pagkakaalam. Hindi po yung ating tradisyon na minanapa natin sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang na silang nagturo sa atin. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon Kristo sapagkat maging ako sa ngayon, iminulat ako sa katotohanan sa pamamagitan ng kanyang santong banal na Espiritu kung paano po tayo lalapit sa kanya. Hindi po yung pamamaraan natin pag-iisip na ganun ang ating gagawin upang ang ating kasalanan ay kanyang mapatawad. Hallelujah! Marami po ngayon itong Biyernes Santong ito. Marami pong mga nagpipinitensya na makikita nyo kung kayo lalabas sa inyong bahay sa kalsada. Meron po dyan yung naghahampas ng hindi ko alam yun na nagdudugo yung likod. Opo, meron pong nagbubuhat ng cross. Meron pong naglalakad lang, binubuhat ng cross. Meron mang hinahampas. Ginagaya po nila yung nangyari sa ating Panginoong Kristo nung kapanahunan ay 2,000 mahigit na taon na ang nakakaraan. Hindi po ito tama na tuwing dumarating ang ganitong mahal na araw, ay inaalala natin, hindi po ito tama. Minsan lang po ipinako ang ating Panginoon Kristo. At ito po ay hindi na naulit. Kasi po, hindi po ito karapat dapat ulitin, sapagkat hindi niya po ito kagustuhan na siya'y mapako. Ito ay kagustuhan ng mga Israelita nung kapanahunan na yun, na nga siya ay pinagbibintangan na nanggugulo sa bansang Israel ng bagong pananampalataya, sa mga nakagistan niya na ron o inabutan niya na ron ng mga relihiyon na siya nga ay ipinapako sa krus. Minsan lang po siya ipinako sa krus, hindi po tuwing mahal araw ipinapako po sa krus. Kaya maling-mali po itong mga tradisyon na ganito. Maling-mali po itong mga ganitong pamamaraan upang tayo magsakripisyo. Meron dyan mga tinatawag na pabasa. Opo, may ganyan po yung mga pabasa na tinatawag na sisimula mo ng Huwebes, matatapos siya mga bandang 3:00.
Hallelujah. Ito po ay ipinapaalala ko lamang sa inyo, inire-remind ko sa inyo na hanapin po natin ang tamang paglapit sa Diyos, hindi po sa ganitong pamamaraan. So, ang isi-sharing ko po sa inyo, hindi po yan. Ang isi-sharing ko sa inyo ay yung nakapako na ang ating Panginoong Kristo dito sa Biblia. So, narito po yan sa aklat ni Mateo, sa Kapitulo 27, talatang 32 hanggang 44. Ito po yung nangyari nung kapanahunan na yon na nang siya nga ay hinatulan ni Gobernador Poncio Pilato, kasi dinala po siya ron kay Pilato nung mga saserdote, mga paraseyo sa Sudyo. Ito po yung mga nag-aaral ng batas ng kalinisan o ng kabutihan na patungkol sa Diyos. So siya po ay pinagbintangan na nanggugulo o nagsisinungaling na siya raw ay anak ng Diyos. Hindi po kasi nalalaman ng mga taong ito ng kapanahunan na yon na ang anak ng Diyos ay talagang dumating na sa kapanahunan nila. Sapagkat alam niyo po ba bakit hindi nila alam? Kasi ang kanilang nabasa sa Biblia, ang tagapagligtas ng mundo ay manggagaling sa Bethlehem. So hindi nila alam ang istorya na nangyayari. Ito nga po ay minsan diniscuss ko sa inyo kung bakit hindi sa Bethlehem lumaki. Doon po talaga siya pinanganak. Pero inaantay nila nung ipagalugad ni Haring Herodes itong Bethlehem. Doon niya sa unang-una pinatiktikan niya roon sa tatlong mago o tatlong matalinong tao. Hindi po to hari Tatlong haring mago, hindi po to, kaya maling-mali po yung mga nakagisna natin na nagkukwento. Hindi po. Ito po tatlong matalinong tao ay binigyan po sila ng pangitain ng anghel na kailangan sila ay magpupunta sila ron upang purihin nila at mag-alay, maghandog ng regalo. Sapagkat alam nila na ang isisilang sa lugar na yon ay siyang maghahari sa mundo at siyang tutubos ng ating pagkakasala. So sinabi nga po nito ni Herodes, pagka inyong natagpuan itong bata na isisilang, pakisabihan niyo ako upang ako naman magpunta ron at upang ako'y mag-alay at sumamba sa kanya. Subalit, hindi po yun nangyari sapagkat binigyan sila ng babala nitong anghel ng ating Diyos na mag-iba na kayo ng landas. Kaya hindi na sila bumalik doon sa Jerusalem. Hindi na sila bumalik doon. At nagalit itong si Herodes. Nung panahon na yon, ipinapatay niya ang lahat ng bata na sumilang nung araw na yon hanggang sa dalawang taong gulang, ipinapatay niya doon sa lugar na yon. Para ma-sure niya. Subalit ang ating Panginoong Kristo, yun ay anak ng Diyos, binigyan siya ng proteksyon ng Diyos. Itong mag-asawang si Joseph at saka itong si Mama Mary, ay pinagsabihan sila ng anghel, ilikas nyo ang bata o ang tagapagligtas, dalhin nyo sa ilang, sa Ehipto nga ito, bumalik sa Ehipto. Nagpunta sila sa Ehipto. After, kung di ako nagkakamali, more than 3 years o 4 years, doon muna sila nag-stay hanggang sa nawala nga itong si Herodes. According to the scripture, nawala itong si Herodes, namatay na, at magbabalik na muli sila doon sa Jerusalem, sa Bethlehem. At sabi nga sa kanila ng anghel, magbalik na kayo sapagkat wala na yung nagtatangka sa buhay ng bata. Subalit nang malaman ni Joseph, nitong asawa ni Mama Mary, na ang pumalit ay yung kanyang anak, natakot siya. Nagpunta sila ng Nazareth. Alam niyo po ba itong Bethlehem at Nazareth? Napakalayo po nito. Kung pag-aaralan niyo po sa mapa, napakalayo po ng distansya nito. Napakalayo po. Hindi po ito yung katulad ng ako, nandito ako sa Muntinlupa. Diyan lang to sa Las Piñas. Hindi po. Malayo po ito. Napakalayo ang distansya nito. So, nagpunta po sila ng Nazareth. Kaya
Kanya ang ating Panginoong Kristo ay lumaki sa Nazaret habang ang pagkakaalam ng mga saserdote na humuhula rito na nabasa nila sa Biblia ay manggagaling sa Bethlehem. Kumbaga, hindi nila tinatanggap ng ating Panginoong Jesus na siyang tagapagligtas o anak ng Diyos sapagkat ang kanilang nabasa sa Bethlehem, tunay nga sa Bethlehem nang galing ang ating Panginoong Kristo. Subalit, nung pagtangkaan niya siya ni Herodes, siya ay dinala kung saan-saang lugar upang mabuhay itong ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Sana po nalalaman natin itong kwentong ito na hindi lamang kwentong narinig nyo lang na ikwento sa inyo na hindi naman nanggaling sa Biblia. Ito'y kinikwento ko sa inyo na ito'y galing sa Biblia. Hindi ako pwede ritong mag-sharing ng aking lamang na parang kwentong barbero lamang. Di ba? Sa barbershop, nagkukwentuhan ng mga tao dyan habang nag-aantay nung pag hindi pa sila ginugupitan. Nagkukwento sila na kung ano-ano na wala namang katotohanan. Kaya may sinasabing, kwentong barbero lang yan. Di ba? Pero itong isineshare ko sa inyo, brother and sister o mga kapwa ko, ito po ay galing sa Biblia. According to the scripture, galing po ito sa Biblia. Hindi po ito pamamaraan o pag-iisip ko lamang na isinesharing ko sa inyo. So kaya nagkamali po itong mga saserdote, itong mga paraseo at mga sasadyo na hanggang ngayon, alam niyo po ba hanggang sa ngayon, sa kapanahunan ngayon, inaantay pa rin nila ang pagdating ng tagapagligtas. Sapagkat sa Bethlehem nga manggagaling, tunay nga na sinasabi sa Biblia sa Bethlehem, subalit dumating na po, may higit 2,000 taon na nakakaraan, namatay na ang ating Panginoong Kristo at nabuhay na muli. Kaya wala na silang inaantay na magsisilang na tagapagligtas dun sa bansa nila. Babalik na lang siya upang kunin ang mga taong naglingkod sa kanya. Ang pangako niya na kunin ito, capturein ang mga taong naglingkod sa kanya at kumilala sa kanya. Hallelujah! So ngayon nga po, ang isisharing ko sa inyo, yung kanyang pagkakapako dito po sa bundok ng Golgotha. Ito po ay nasasakupan ng ng Jerusalem po ito. Itong bundok ng Golgotha. Malayo rin po ito, kumbaga parang sa isang lugar to na doon dinadala yung mga nasistensyahan na doon ipinapako, doon pinapatay. Hallelujah! So, dito tayo magsisimula sa page 32 hanggang 44 po. So, babasahin ko po itong isisharing ko sa inyo. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and the soldiers forced him to carry Jesus' cross. They came to a place called Golgotha. Doon nga po sa Golgotha, papuntang Golgotha, which means the place of the skull. Ito yung lugar ng mga bungo, the place of the skull. There they offered Jesus wine and mixed with a bitter substance, but after tasting it, he would not drink it. Chapter 35, they crucified him and then divided his clothes among them by throwing dice. After that they sat there and watched him. Above his head they put written notice of the accusation against him. This is Jesus, the King of the Jews. Then they crucified two bandits with Jesus, one on his right and the other on his left. In page 39, people passing by shook their heads and hurled insult of Jesus. You are going to tear down the temple and build back up in 3 days. Save yourself if you are God's son. Come on down from the cross. In the same way, the chief priest and the teacher of the law, ito yung mga paraseyo nga to, tsaka yung mga saserdote o mga sadyo na nag-aaral, mga chief priest and the teacher of the law, and the elders made fun of him. He saved others, but he cannot save himself. Isn't he King of Israel? If
if he will come down of the cross now, he will believe in him. He trusts in God and claim to be God's son. Well, then let us see God wants to save now. Last chapter, even the bandits who had been crucified with him insulted him in the same way. At itong dalawang bandits po, itong dalawang magnanakaw, bandido, ay ininsulto rin ang ating Panginoong Kristo. Kasi nung kapanahonan na yon, mga kapwa ko, brother and sister, so ibinigay na nga sa kanya yung hatol nitong si Poncio Pilato na isinisigaw ng mga taong bayan ng Israel na ipako sa krus. Di po ba? Ano ang sabi ng ng Poncio Pilato? Ako'y maghuhugas ng kamay sapagkat wala akong nalalamang kasalanan. Kumbaga, hinugasan niyo yung kanyang kamay kasi wala siyang nalalamang pagkakasala kasi hindi naman siya involved eh. Bagamat siya gobernador na nasasakop ng Roma, yung lugar na yon, kinakailangan hatulan niya itong dinala ng mga paraseyo at mga saserdote sa harapan niya. Kanya sabi niya, ako'y maghuhugas muna ng kamay upang ako'y malayo sa pagkakasala ng taong ito. Kanya, di ba, sabi nga dun sa mga ibang libro, hindi mo ba nalalaman na ako'y may kapangyarihan na magpalaya sa iyo? Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Wala ka maliban sa kapangyarihan mo ngayon. Kasi isa nga po siyang governor. Bukod doon, wala ka ng ibang kapangyarihan. Ang sabing ganun. So, ang ginagawa mo ay ibinigay sa iyo ng aking amang Diyos. Yun lang ang isinagot niya doon kay Poncio Pilato. So, maging si Poncio Pilato nung ka-time na yun, hindi niya maunawaan. Hindi niya mahatulan ng kamatayan sapagkat ang kanyang mga pangangatwiran ay hindi naman labag, hindi naman against the law na ipinatutupad doon sa kanilang batas. Subalit ang sigaw ng maraming tao, kapag hindi mo ipinapako yan, Pilato, ikaw ay magiging kaaway ni Cesar. Sino ba si Cesar, mga kapatid ko? Yun po yung emperador. Na kapag itong mga paraseyong ito, at itong mga sadyong ito, itong mga saserdoteng ito, doon nag-complain, nagpunta ron sa pinaka-main sa Roma, malilintikan si Pilato. Malilintikan si Poncio Pilato. Sapagkat, siyempre, yun ang emperador yun eh. Yun ang pinakamataas sa lahat. So, napilitan siyang hatulan ng kamatayan itong ating Panginoong Kristo nung panahon na yun. Excuse me. Napilitan po siya, mga kapwa ko, brother and sister. Napilitan po siya na, sige, kung yan ang gusto nyo, at nagsigaw ang mga tao, pananagutan namin yan. Hanggat saka huli-huli ang lahi ng aming mga anak. Sabi ng mga taong sumisigaw sa harap ni Pilato. Hallelujah, nakita niyo po ng mga kapanahunan na yun. Patayin siya, ipako sa krus. Ang sigaw nitong mga taong ito. Hallelujah. Kung nalalaman lamang nila nung panahon na yun na ang kanilang sinisigawan, yun yung taong magliligtas sa kanila. Kanya nga itong Israel, sana buong Israel mga kapatid ko ay magkakaroon ng kaligtasan sapagkat nandito ang promise ng Diyos na nanggaling kay Abraham. Subalit iilan lamang po, hindi po lahat ng mga Israelita ay maliligtas. Tandaan nyo bagamat ang bansang Israel ay bansa ng Diyos yan na kanyang itinatag sa kapanahunan ng luma pa, sa kapanahunan ni Jacob. Si Jacob po, nalahi po ni Abraham, na ikaw Jacob, sa iyo manggagaling ang bansang Israel. Kaya ngayon si Jacob tinawag na ikaw ngayon ay
isang bansang Israel, yung lahi ni Jacob. Subalit, matigas ang ulo ng mga tao. Kung susundan nyo po doon sa lumang tipan, kung babasahin po natin itong Old Testament, hanggang sa dumating na nga itong si Moises, kung sino-sino na yung ginamit ng Diyos doon sa Old Testament na patuloy pa rin ang paglabag ng tao sa harapan ng Diyos. Kanya hindi lang mabitawan ng Panginoong ay ng Diyos itong bansang Israel dahil may pangako nga, may promise ang Diyos sa bansang ito. Pero hindi lahat po. Tatandaan nyo po, hindi totally buong bansa ay magkakaroon ng kaligtasan sa Israel. Hindi po. Mangilan-ngilan lang po. Yung lahi lang po na binabanggit sa pahayag. Yung lahi po ng 12 naging anak ni Jacob. Kung natatandaan nyo. 12 po yan na yung isa nga po ginamit din ng Diyos na siyang nakapasok sa Egypto. Wala iba kundi itong si Jose. Di ba itong si Jose na kanilang pinagtangkaang patayin. Hinulog nila dun sa balon. Subalit nang may dumating na nagbebenta ng mga alipin, dinala siya sa Egypto at ibinenta. At pagdating doon, nagustuhan siya ng pinaka-gobernur din ng Egypto at ginawa siyang katiwala. Hanggang sa makilala siya nang namamatay ang siya na yung naging gobernur. Kumbaga, may plano ang Diyos kung paano ka gagamitin. Kung paano tayo gagamitin. Katulad ako, mga kapatid ko, kung malalaman nyo lang kung ano ang aking buhay, hindi ko nga iniisip na ako ganito, mauunawaan ko itong salita ng Diyos. Hindi naman po ako nakapag-aral. Hindi po ako nakapag-aral. Subalit, nauunawaan ko po ito. Nakababasa ako ng English. Pakita nyo nga kanina, binasa ko. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ang may hawak ng karunungan at kaunawaan. Kanya nauunawaan ko po itong Bibliang ito. Hindi ko wala naman akong karunungan Kaya, ano lang binabasa ko rito, siyang pinapaliwanag ko lang sa inyo. Hindi ako nagpapaliwanag ng inililigaw ko kayo ng napaka malalim na salita. Hindi po. Kaya nga po ito ng ipako na ang ating Panginoong Kristo. Ano nga po sabi dito? Sabi nga po rito sa verse 35, they crucified him and then divided his clothes among them by the throwing dice. At nang mapako na at yung kanyang damit ay pinagsapalaran sa pamamagitan po ng dice. Ito, divided his clothes among them by throwing dice. Ano pa sabi ito? After that, they sat there and watched him above his head. They put a writing notice of the accusations against him. This is Jesus, the King of the Jews. At pagkatapos nun, nilagyan siya rito ng parang placard sa kanyang ulo. May head. Ano nakalagay doon? The King of Jesus. Then they crucified two bandits with Jesus, one on his right and other on his left. At sa magkabilang tagiliran ng ating Panginoong Hesus ay meron siyang kasama na bandits, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Hallelujah! Totoo po ng ating Panginoong Kristo ay napako nung kapanahunan, 2,000 mahigit na taon na nakakalipas. Sapagkat ito yung kanyang misyon. Hindi po yung mapapako siya sa krus. Ang misyon niya, para maunawaan niyo po, yung mga nagtuturo, ang misyon niya upang ipalaganap ang kalooban ng kanyang amang Diyos na mayroong kaligtasan. Kaya siya pumarito, bumaba sa lupa. Hindi kaya siya bumaba sa lupa para tanggapin na ipako siya sa krus. Ang may kadahilanan ng pagpapako sa krus, walang iba. Isa na rito, si Judas, siya nagkanulo sa kanya. Sapagkat nakipagsabuatan siya, nakipagkunayban siya ron sa mga paraseyo at saserdote na siya'y babayaran ng 30 pirasong pila upang isumbong lang sa kanya kung saan matatagpuan yung kanyang master. Hallelujah!
Ito po yung nangyari ng kapanahunan na yun. Hindi po yung pagkakapako sa krus. Kaya, huwag nyo pong lagi nyo pong idinideklara tuwing mahal na araw. Ang pagkakapako ng hindi po yan ang hindi po ang misyon ng ating Panginoong Kristo. John 3:16. Kaya siya pumarito. Upang malaman ng mga tao na ibig ng Diyos na maligtas ang mga tao. Kung sila'y sasampalataya sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Kristo. Hindi po sinabi na kayo magpapako sa krus o gunitain nyo lagi-lagi tuwing mahal na araw. Hindi po sa ganon. Kailangan po malaman natin to. Wala pong sinasabing ganon sa kasulatan. Wala pong sinabi doon sa John 3:16. Ibig ng Diyos na kayo ay maligtas. Kaya kayo magpapako, gayahin nyo ang aking bugtong na anak na ipinako. Hallelujah. Alam nyo po ba yung ginagawa nyo? Pang-iinsulto po ito sa ating Panginoong Kristo. Dahil nga ang bundok ng Golgotha o place of skull na tinatawag dito, ay ito po, ay dito inilalagay yung mga taong makasalanan na nagkakasala sa gobyerno ng Roman Empire. Na nasasakupan nila kapag ikaw ay lumalabag ka sa kanilang batas, diyan kanila dadalhin at ikaw diyan ay ibibiting ka o ipapako ka sa krus, diyan kanila papatayin. Kaya ang pagkakapako sa krus o kahit na ang pagsamba na nakadipa ang ating Panginoon sa Kristo na pinako sa krus, hindi niya po yan pinatutupad upang sambahin, sapagkat isa po yung kahihiyan. Dahil hindi niya po ginusto. Di ba nung siya nanalangin, kung ibig ko o amang Diyos na huwag kong danasin ito, subalit hindi. Mangyari ang iyong kalooban, hindi ang aking kalooban. Di ba? Ayaw niyang danasin kasi nga alam niya na mahihirapan siya at hindi para sa kanya yon ang siya'y mapako sa krus. Sapagkat ang misyon niya rito sa lupa ay upang malaman ang kalooban ng kanyang amang Diyos na meron tayong pagkakataon na maligtas. Hindi para gayahin natin siya, buhatin natin ang krus, pahirapan natin ang ating katawan. Hindi po ganun. Hallelujah. Excuse me. Sana po malaman natin itong mahal na araw. Yung patuloy pa rin na nagpipinitensya kung masusumpungan nyo itong aking paglalive. Tigilan nyo na po yung pagpapapako nyo sa krus o pagbubuhat ng krus na mahabang nilalakad nyo o sinasaktan nyo yung sarili. Alam nyo po ba ang inyong ginagawa? Hindi nyo ba alam na ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit? Dito nananahan, kung ating itong wawasakin, anong sabi ng Diyos, tayo'y mananagot sa Kanya. Kanya kinakailangan, ang ating katawan, ang ating pagkatao ay masigla. Walang dumis, walang kasalanan, upang mapanahanan ng Kanyang santong banal na Espiritu. Kung ating itong sinasalaula, o minsan tinatatuan, o minsan binibigyan natin ng bisyo, umiinom tayo ng alak, naninigarilyo tayo, nagpapapako tayo sa krus, ay hindi po ito kaaya-aya sa ating amang Diyos. Hallelujah! At ano pa ang sabi doon? People passing by shock their heads and harlot insult of Jesus. You are going to tear down the temple and build it back up in 3 days. Save yourself if you are God's son. Come on down from the cross. Ano ang sabi rito ng mga tao? Nilibak siya ng mga tao. Di ba ikaw ang gigiba ng templo? At sa pamamagitan ng 3 araw, yung muli itong itatayo. Hindi nila nalalaman kasi na ibig sabihin ng Panginoong Kristo. Itong temple, itong ating katawan niya, temple, the body of Jesus Christ, the temple of God. And the body at ang aking katawan, my body, a temple of Jesus Christ, and the Holy Spirit. Sana po maunawaan natin, mga kapatid ko. Kanya hindi po natin ito dapat na saktan o ano man ang gawin natin. Hindi po sa ganung pamamaraan.
dapat malaman po natin na hindi tayo gumagawa ng sarili-sarili nating paggawa ng kabutihan o pagtanggal ng ating kasalanan. Hallelujah! So kahuli-hulihan, verse 44, even the bandits who had been crucified with him insulted him the same way. At yung isang bandido na hindi ko lang malaman kung sa kaliwa o kanan ay ininsulto rin siya at sinabi sa kanya, kung ikaw ang Diyos na anak ng Diyos, bakit hindi mo tulungan ang iyong sarili upang makababa dyan? At sinaway nga siya nung nasa, hindi ko alam kung sa kanan. Huwag kang magsalita ng ganyan sapagkat, di ba sabi, tayo naririto sapagkat pinagbabayaran natin ating kasalanang ginawa. Subalit yung taong yan ay napako dyan ng walang pagkakasala. Maraming salamat po mga kapatid ko, brother and sister. Sana po ito ang aking konting pagpapahayag sa inyo ay nakatulong sa inyo ng maliwanagan nyo sa tuwing mahal na araw. Ay lagi na lang natin itong pinapractice, ina-apply sa mga tao at dyan sa bandang probinsya na nagpapapako tayo. Bakit hindi tayo mag-search? Ang guideline po natin ang Biblia kung patungkol po sa kabanalan. Hindi po yung nalalaman natin. Hindi po yung sabi-sabi, hindi yung kwentong barbero. Hallelujah. Alamin po natin ang Biblia. Kung hindi nyo po nalalaman ang Biblia, may mga number ako dyan, itanong nyo sa akin. Sa tulong ng ang banal na Espiritu, ay pagkakalob sa atin ang kasagutan. Hallelujah. Maraming salamat po. Inuulit ko, sana po makatulong ito sa inyo. Na hindi na po natin ito dapat ulit-ulitin tuwing dumarating po ang ganitong tradisyon, ang ganitong panahon, tuwing mahal na araw. Wala tayong ginagawa minsan kundi magpapako sa krus, o minsan iba naglalakad. Ako ganyan nung una, hindi ko pa nalalaman ng ang words of God. From Marikina to Antipolo, naglalakad ako niyan, pabalik. Talagang yung paa ko nagkakapaltos-paltos eh. Pagdating ng Lunes, ako nahihirapan sa trabaho dahil wala akong maisot kahit chanelas nagsusugat yung talampakan ko sa kakalakad. Biro sa init ng panahon na yun. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid ko. Patuloy po ang Diyos na lumapit tayo, siya ay nagpapagaling. Ito po ay kahabagan ng Diyos ang pagpapagaling. Maging ang kapayapaan na nais natin makamtan sa ating tahanan, ito po ay binibigay din niya po. Hallelujah. Ako po si Kuya Dolpo, ang kamanggagawa o ang alipin ng Diyos sa kanyang salita. Maraming salamat po muli. Pagpalain po kayo at ang kapayapaan ay makamtan nyo sa kahabagan ng ating Diyos Ama.